Higit na palakpak para sa Diyos. Come on. Hallelujah. At sabihin mo sa katabi mo, masaya talaga ako, nandito ka. Yan. Masaya ako, nandito ka. Amen. Talagang napakabuti ng ating Diyos. Sino po dito ang pinagpalang lubos? Yan. Sino dito ang nag-expect ng supernatural ngayong taon? Amen. Talagang iba ang gagawin ng Lord sa 2024. Yan, Sheila. Yan. And alam ko po na as we run to the theme na supernatural, magmamanifest yon sa buhay ng bawat isa. Recap ko lamang po, welcome ko ang bawat isa sa mga nanonood online. Ilang bang viewers natin? Meron tayong, C6 million viewers. Ngayong araw na ito, palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ng ating 6 million viewers. Don't forget to like, share, and subscribe to our JA1MNK page. At meron din po akong personal page, Fini Plata. I-subscribe nyo rin po, parang awa nyo na. Okay, biyaya po na Lord, hindi na ako inuubo. Nakalimang gamot po ako. Yung pala ay kulang lang sa haplos at yakap ng asawa. So yun lang pala ang solusyon sa ubo. Promise. Yun lamang. Wala nang inuubo dito? Sana all daw. Ano yung mga declaration natin ng supernatural? Number 1, supernatural hunger. Makakaranas tayo ng matinding pagkagutom at paghanap sa Panginoon. Number 2, supernatural, hindi tanda supernatural vision and teamwork. Mas tatakbo sa vision at mas magiging kakaroon ng teamwork sa bawat isa. Pangatlo, supernatural gather of harvest. Breakthrough, supernatural favor, supernatural blessings, supernatural tithing. And lastly, supernatural dominion. It means lahat ng pagsubok, lahat ng problema, lahat ng hindi nyo mapaglampasan ay talagang mapapagtagumpayan nyo ngayong taong ito. Pumalakpak sa Diyos ang naniniwala na supernatural ang mangyayari sa Kanya. And so ngayong January, pag-usapan muna natin ang supernatural hunger. And before we continue, let's all stand up and let's declare the very powerful verse of the Lord in Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me, preaching the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture, your identity. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. It's seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Ano ay pang-11? I am not a marites. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, buti na lang. Hindi ka marites. Ako lamang. Yan. Sige, pwede na tayong maupo. And don't forget, meron po tayong anointing of oil ngayong January 28. Last Sunday of January, we have anointing of oil. So invite your friends, sa mga dating kaibigan nyo, mga kaibigan nyo ngayon, kaibigan nyo in the future, mga ex nyo, mga jowa nyo, invite nyo po. At meron po tayong anointing of oil. Papahiran ko po kayo ng langis. And that is the activation ng supernatural na gagawin ng Lord sa atin. Sino po dito ang gutom na? Taas ang kamay. Ako gutom na. Kulang ang champurado. Kanina, ang champurado pala hindi masarap pag walang gatas. Hindi masarap ang champurado pag walang gatas at hindi masarap ang buhay pag wala ang aking magandang asawa. Yan, diba? Ganun din yan Kailangang may kumpleto. Diba? Lahat tayo nagugutom. Paano ba pag sinabing hunger o gutom? Paano mo masasabing gutom ka na? Nakalam na ang tiyan. Nakagano na ang tiyan. Ay, gutom na ako. Eto, sino ditong nagutom na? Taas po ang kamay. Sino ditong nagutom na? Wala. Oy, ako nagutom na ako. Yan. Sinong hindi pa po nagugutom sa buhay niya?
Sino hindi tataas ang kamay? Alam nyo po, pag sinabing gutom, may nangyayari sa ating tiyan na nataas dito. Pag yung gutom ay nataas dito, may nangyayari sa ating ulo. Alam nyo nangyayari sa ating ulo kapag tayo'y gutom? Tayo ay nainit ang ulo. Sino dito mainitin ang ulo pag gutom? Sino dito lagi mainit ang ulo kahit hindi gutom? Tingnan mo katabi mo, baka naman lagi mainit ang ulo niyan. Dahil po laging nainit ang ulo ng aking asawa at ko, kapag gutom, lagi kaming may baon kahit saan. Alam niyo yung takot magutom? Sino dito takot magutom? Sino dito takot maiwan? Sino dito takot masaktan? Pero ang pinakakinatatakutan ko po talaga ay ang magutom. Kahapon po, lumaban po ng binibining lungsod ng Batangas ang aking pinsan. At biyaya po na Lord, siya po yung naging first runner-up. Palakpakan po natin ang Panginoon. At dun sa Coliseum sa Batangas, bawal ang pagkain. Bawal magdala ng ganto. Bawal magdala ng snacks. Kita ko doon may mga nagdala ng Ruffles, may mga nagdala ng Lays, may mga nagdala ng mga chips. Ay bawal. So doon sa entrance, iniwan, kinumpis ka yung ang daming Ruffles, ang daming mamahaling chips. At nung pagkumpis ka, iniwan lamang doon. Sabi ko, sayang itong mga pagkain ito. Pag gutom ka, talagang, tapos, ine-expect mo na magutom ka, tapos hindi ka makakain, iinit talaga ang ulo mo. Kaya yung mga nanonood kami doon, ang daming mainit ang ulo kasi hindi makakain sa loob. Pero alam nyo po, mautak po ang inyong lingkod. Huwag nyong gagayahin. Nakapagpuslit po ako ng konti, ginamit kong bag ng aking anak. Chinecheck ang bag namin eh, pero yung bag ng anak, hindi. Ay, di nakapagpuslit. Anyways, pag gutom ka, lagi kang may hinahanap. Di ba? Gagawa ka ng paraan, makakain lang. Naalala ko si Nauwa dito, gutom na kwento. Gutom na gutom sila, wala pa silang pera nun. Gutom na gutom. Ang ginawa nila, kinalkal nila ang likod, kinalkal nila ang buong church. At ano nga nakita nyo? May nakitang cup noodle sa likod. Siguro expiration nun, ikinabukasan na, pero tinira pa din para lamang makakain. Ganon kasi kapag may gutom, gagawa ka ng paraan para makakain. May isang story po sa China. Nung mga 1900s, nung namumuno po si Mao Zedong, talagang laganap ang tagutom sa China. Kaya nagawa sila ng paraan para makakain. Kaya po, ang mga inchik ay mahilig kumain ng mga armadillo, mahilig kumain ng mga daga, mga palaka, ng mga pagong. Kasi po, sa panahon ng tagutom, naghanap sila at gumawa sila ng paraan para lang makakain. Paano mo masasabing gutom ka? Nakalaman tiyan. Pero napansin nyo, minsan kahit gutom kayo, hindi nyo pansin. Unless busy ka. Unless may ginagawa kang ibang bagay. Busy ka sa trabaho, focus ka sa pag-aaral, nagbabasketball ka, nagbavolleyball ka, busy ka, may iba kang ginagawa, hindi mo namamalayan, gutom ka pala. Sino po dito ang Diyos ang may lalang at may likha sa Kanya? Taas po ng kamay. Ang may gawa sa akin ay Lord. Yung hindi nagtaas ang kamay ay sino kayang may gawa sa inyo? Dahil ginawa tayo ng Diyos at nilalang ka ng Diyos, meron tayong hunger. Meron tayong gutom. Meron tayong paghanap lagi sa Kanya. Lagi nating hahanapin kung sino yung may gawa sa atin. Lahat tayo may hinahanap. Naghahanap tayo ng pagmamahal. Di ba? Naghahanap tayo na may aaruga sa atin. Naghahanap tayo
ng pagmamahal na maghanap tayo sa ibang tao, maghanap tayo kahit sa bagay, sa posisyon, sa pera, sa karangyaan, para lang mahalin ka. Hindi mo pansin, para lang mahalin ka, hinahanap mo sa ibang tao, sa maling tao. Naghanap ka ng kapayapaan. At minsan, sa sobrang gusto mo ng peace of mind, pipilitin mong pumunta sa coffee shop mag-isa. Uy, ang sarap. Kahit gagastos ka ng malaki, pero pag uwi mo sa inyo, nandun pa rin ang problema, nandun pa rin ang kawalan ng peace of mind. At minsan gusto mo lang mapayapa, may hindi maganda nangyari sa iyo ng jowa mo, naghiwalay kayo, o may hindi maganda nangyari sa buhay mo, magpapakalasing ka para lamang magkaroon ng kapayapaan. Pero pag gising mo sa umaga, mas masakit pa ang ulo mo kaysa dun sa kawalan ng kapayapaan. Naghahanap ka ng kagaligayahan. At saan-saan ka hahanap, saan-saan tayo hahanap para makahanap lang ng kaligayahan. Lahat ng bagay na yon ay binibigay ng mundo. Pero aminin natin, kailanman hindi yon makakakumpleto sa atin. Kasi laging may gutom tayong mararanasan. Laging may butas na kahit anong pera, kahit anong bagong cellphone, kahit gaano kadami ang like sa Facebook, kahit gaano kadami ang kakaibigan, kakilala, kachat mo, hindi mapupuno yung butas ng gutom na yon. At ako'y naniniwala, tanging si Jesus lamang ang magbibigay sa iyo nun. Amen. Palapakan mo naman ang ating Panginoon. Ang title po ng i-share ko ay Tanging si Jesus lang. Let's pray. Lord, tanging ikaw lang makakapagbigay, makakapagpuno, makakapagbigay, makakapagpataw ng aming uhaw. Kaya tulungan mo kami na masimulan ang laging paghanap gutom sa iyo. Salamat po aming Ama. Makapangyarihan kang Diyos, higit sa lahat. Walang gawa ang kaaway sa lugar na ito, walang gawa sa aming buhay. Salamat po in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord muli. Sarap kaya palakpakan na si Lord. Hindi nakakapagod palakpakan si Lord. Sino po dito? Dami kong tanong Tanong ko nga lang pala. Sino po ang una-una ang pagkakataon, first time nakarating sa ating church? Pwede ba tumaas po ang kamay ng mga first timers? Come on. First timers po, wow, palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ng mga first time. Hindi sinasadya po ng Diyos, nandito po kayo, may pagkakatawag po sa inyo, Lord. Pwede bang i-high five nyo sila, kawayan nyo sila, sabihin nyo, masaya po kami, nandito kayo. Sino po diyang honest? Honest tayo lahat, di ba? Honest tayo lahat. Sino po dito ang marami ng minahal? Asa kamay. Yung maraming minahal, more than one. Hoy, nataas ako, honest ako. Roslyn, taas sa kamay. Maraming minahal. Yan. Si Kuya Mar. Iyan. Yan! Si Boy. Yan na. Hura ba? Electric fan. Electric fan. Walang masamang espiritu dito. Wala. Electric fan yun. Grabe ka, Lord. Alam nyo, okay lang maraming minahal. Basta ngayon, iisa ang mahal. Iisa ang mahal. Ngayong oras pong ito, inalis ako na Lord na magmahal sa mga limaling tao para ilagay ang kaisang dapat mahalin. Sabihin mo sa katabi mo, ilan ang iyong minamahal? Dapat isa lang. May story sa Bible na si Jesus. Okay, makinig na. Na si Jesus ay may na-encounter na babae, Samaritano. Sabihin nyo nga, babaeng Samaritano. Quick story, ang Samaria, lugar ng Samaria, ay lugar na mga tao ay kumbaga, hindi sila tanggap ng mga Hudyo. Kumbaga, sila ay
sila ay hindi karapat-dapat, iba ang tingin sa kanila. Mas mababa ang tingin sa kanila. Kasi sila ay peking lahi, yun ang tawag. Kaya pagkikisamaritano, ang tawag sa ng mga Hudyo noon, karumi-rumi. Na ang mga Hudyo noon ay hindi napdaan sa bayan ng Samaria, naikot pa para ayaw tumungtong sa lupa. Ganun ang mga Samaritano. At merong isa pang babae sa Samaria. May isang babae sa Samaria na na-encounter si Jesus. Quick story lamang po, yung babaeng yon, tanghaling tapat, mag-iigib ng balon. Ang balon ay nasa taas ng burol, pero nag-iigib siya ng tubig mag-isa. Bakit? Supposed to be po, pag mag-iigib ka ng tubig, sino po ditong naranasan ng mag-igib ng tubig sa poso? Naranasan ko na rin po yon. Supposed to be, mag-iigib ka ng tubig. Kailan ka mag-iigib? Madaling araw? Magsasapit ng umaga? O tanghaling tapat? Sino po dito nag-iigib ng tanghaling tapat na walang puno? Sino dito mag-iigib ng tubig ng madaling araw kung kailan wala pang araw? Ang tao noon, dapat talaga mag-igib ng tubig ay madaling araw para hindi mainit. Kaya mga kababaihan noon ay nag-iigib ng tubig ng madaling araw, mag-uumaga. Pero itong babaeng ito ay nag-iigib ng tubig mag-isa, tanghaling tapat. Sabihin mo sa katabi mo, nandiyan ka pa ba? Okay. Basahin natin simula sa John 4, Juan 4. Open your Bibles, please. Open your cell phones. At sabi po doon, simulan natin sa verse 6. Basahin natin. 1, 2, 3, go. May balon doon na ginawa ni Jacob. Dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para mamahinga. So si Jesus naupo sa tabi ng balon. Verse 7 to 8. Tumuloy naman ang mga tagasunod, mga disipulo, mga tagasunod diya sa bayan upang bumili ng pagkain. Si Jesus, sabi ni na Pedro, ni na Peter, ni na John, Jesus, tayo sa bayan, gutom na ako, bumalik na ang mix and match ng Jollibee. Tara, libre ko kayo. Sabi ni Jesus, kayo na lang, ibili nyo na lang ako ng burger, steak, fries. Dito na lang ako sa balon, mag-iintay ako. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga-Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, pwede bang makiinom? Si Jesus, pagdating nung babae, sorry, hindi ko nailagay ang picture. Sabi niya dun sa babae, hello, hi, nauuhaw ako ngayon, pwede bang, pag-igib mo, pwede bang makiinom? Ito ang sagot ng babae, verse 9. Sumagot ang babae, kayo po ay Hudyo, at ako po ay Samaritano. Pangit ang tingin ng Hudyo sa Samaritano. Kumbaga ay mababang lahi, walang kwentang lahi, at babae pa. Bakit po kayo makikiinom sa akin? Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa Samaritano. Verse 10, sinabi ni Jesus sa babae, kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Alam niyo, hindi pala masamang maging churchy. Alam mo, minsan may mga churchy dito sa church. Yung nagkikwentuhan ka lang, pare, ang galing mo sa ano? Galing mo kanina sa basketball, nablakan mo yung dumayong taga ano? Sabi niyo, biyaya ng Lord. Napaka-churchy mo naman. Si Jesus pinag-uusapan lamang ay makikiinom ng tubig. Pero binago niya ang usapan. Ginawa niyang bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. At sa English, sinasabi yung living water. Sabihin niyo nga, living water. Verse 16, next. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa. Sinabi ni Jesus, bibigyan kita ng tubig ng living water. At sinabi niya, uwi ka muna dito, isama mo yung bebe mo, yung asawa mo. Sagot ng babae, verse 17, wala po akong asawa. Sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinasabi mo, wala kang asawa.
Verse 18, dahil 5 na ang naging asawa mo. Ang dami. Ilan ang asawa? 5. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo. Ilan ang naging asawa ng babae? 5. At yung kinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa. So kung hindi niya tunay na asawa, ano siya? Ano siya? Mistress, kabit. Bakit kaya itong babaeng ito ay nagkaroon ng 6 na asawa? 6 na. Bakit kaya? Sino dito maraming minahal? Okay, let's be honest. Taas ang kamay na maraming minahal, Pastor Aldrin. Yan. Wally, magpala ikaw. Yung ikaw. Gusto ko may asawa. Ako. Dahilan kung ba't hindi kami nagkatuluyan ng una kong minahal, may minahal siyang iba. Anthony, ikaw. Uy! Anthony, may minahal ka. Bakit hindi nagkatuluyan? Uy! Sagot! Ano? Na-fall out of love. Nawala ang pag-ibig. Ilagay natin ito dun sa Samaritano ha. Ang unang, nagkaroon ng unang asawa. Siguro ang saya nila kasi first time may asawa, di ba? Di ba? Pag may asawa ka, first time ang saya. Pero nagluto ng munggo, sunog. Naharok. Hanggang may nakitang iba yung lalaki. Na mas masarap magluto ng munggo. Mas magsarap magtimpla ng kapayng barako. Anong ginawa nung unang asawa sa kanya? Humanap ng iba. Pangalawa, nakakita uli si Samaritan ng babae. Bigyan natin ng pangalan yung Samaritan ng babae. Veronica. Walang Veronica dito. Si Vero. Nika na lang, Nika. Si Nika, nakakita uli ng lalaking nagpatibok. Nagpatibok ng puso niya. Nagsama sila, nag-date sila, pero bigla na lamang pinatawag si Nika nung lalaki. Magkita tayo sa... Hindi, wag sabihin, magkita tayo sa... Tazamia. Mag-usap tayo. Excited? Sige. Nag-expect si Nika na magde-date lamang sila. Nag-expect yung Samaritanong woman na magde-date sila. Pero bigla na lang sinabi ng lalaki, sorry, may mahal, hindi na kita mahal. Na heartbroken si Nika. Nagkaroon ng 3-month rule at may nakachat uli siyang iba. Sino nga ulang may mga maraming minahal na iba? Si Christine. Christine, ano ang dahilan? Example lang, example. Hindi ko sinasabing naging dahilan mo. Bigyan ng example. Bigyan ng example. Moody. Yan. Moody. Example lang. Naging jowa niya yung pangatlo at magpapakasal na sila. Nung nagpapakasal na sila, bigla na lamang itong lalaking, basta na lang nagagalit. Ano gari? Isinama ni Nika sa church, yung lalaki. At yung lalaki, pinagseselusan ang mga best friend ni Nika. At biglang pinatama na. At biglang isinama sa likod. At dahil doon, nag-decide, si Nika na ang nag-decide, mag-break na tayo. Ilang beses na heartbroken na si Samaritan woman? Ilan na? Ilan na po? 3 muna. 3. Pang-4. Sino pang maraming minahal? Si Ian. Tapos, huy, aten ka uli ha. Biroan lang. Magbigay lang ng example kung bakit naghiwalay ang isang lalaki at babae. Walang maisip, mag-iisip ako. Ha? May 2 time daw. 2 time. May 2 time. At may nakita uling pang-4 na lalaki si Nika, nagmahalan sila, magpapakasal na sila, pero nung magpapakasal sila, nung nag-file
Senomar. Alam mo ibig sabihin Senomar? Certificate of no marriage. Nalaman niya, kinasal na pala ang lalaking ito. Na heartbroken uli si Nika. Nawala na siya ng pag-asang umibig. Nakakita na siya ng panglima. O hindi na ganun kagwapo. Hindi na matangkad. Hindi na kayumanggi. Basta ano. At nakita nyo nung ikakasal na maraming red flags. Naghiwalay na siya. So ilang beses nasaktan? 5. Nandiyan pa ba kayo? At nung may nakita siya na lalaki, susuko na dapat siya. Pero minahal niya eh. Mapag-aruga, sweet makapag-chat, laging dinedate, pero ang problema, may asawa. So ang ginawa ni Nika, naghahanap siya ng pag-ibig. Kahit may asawa, minahal pa rin niya. So, si Samaritan woman ay naging mistress. Sabi nyo nga, mistress. At dahil siya ay naging mistress, pag siya ay nasa bayan nila, ang mga marites, hoy, kita mo yun, si Nika, kinakasama niya ngayon yung tigaan. Pag nadaan siya, yung mga marites, pinag-uusapan siya. Yung kanyang kaibigan, huy Mars, tanang magigib ng tubig. Nahiya na sumama. Naging usapan ng bayan si Nika, si Samaritan woman, kaya hindi na siya makapag-igib ng tubig, nahihiya siya. Ang dumi ng tingin sa kanya ng ibang tao, ang sama ng tingin niya sa ibang tao, ang sama ng tingin ng ibang tao sa kanya pala, kaya hindi na siya nasama ng alas 5, alas 4:30 ng umaga para magigib ng tubig. Mag-isa na lang siya kahit tanghaling tapat, nag-iigib. Imagine nyo, naghahanap lang naman siya ng pag-ibig. Bakit hindi pa maibigay? May hinahanap lang naman siya. Lahat tayo ay may hinahanap. At sa tunay, kung yung taong yon ay taga dito sa ating bayan, ay talagang pangit din ang tingin natin. Kung ang taong yon ay kagaya taga dito, pag-uusapan din natin yon. Pero hindi natin namamalayan, tayo rin pala yun. Naghahanap lamang tayo ng pera, pag-ibig, kasikatan. Naghahanap tayo ng kapayapaan, ng kaligayahan. Kaya minsan hindi natin namamalayan o alam natin, pero pinipilit natin. Sa mali tayo naghahanap. Ano nga ang title natin? Tanging si Jesus lang. Sabihin nyo, tanging si Jesus lang. 2 lang point ang pag-uusapan natin. Number 1 is, tanging si Jesus lang ang iyong source. Tanging si Jesus lang ang iyong pagkukunan. Sabihin mo sa iyong katabi, tanging si Jesus lang ang iyong pagkukunan. Sa lahat ng hinahanap mo sa buhay, pera, pag-ibig, kapayapaan, kaligayahan, hindi ito makukumpleto ng ibang tao. Kasi hindi rin siya kumpleto. Pinipilit natin makumpleto sa ibang tao. Ay paano nila tayo kukumpletuhin? Hindi rin sila kumpleto. Ang tanging makakakumpleto sa atin ay ang walang iba, kundi si Jesus lamang. Gaya, sabihin mo sa katabi mo, kagaya tayo nung Samaritana. Naghahanap hindi kasi tayo ng pag-ibig. Naghahanap tayo ng pagmamahal. At siguro si Samaritana sumuko na sa buhay. Pinilit na, sige, papatol na ako. Baka ikaw yung wala ng pag-asa. Hindi mo na alam magagawin, walang direksyon. Kaya nasabi mo, sige na nga. Para lang sumaya ako, para lang may magmahal sa akin, para lang masarap ang tulog ko sa gabi, sige na nga. Payag na. Siguro sumuko na rin tayo sa buhay. Sino ba dito nakaranas na gano'n na wala ng pag-asa, hindi mo na alam ang gagawin mo, ang tagal na, ganun pa rin ang ugali ng taong nakapalibot sa iyo, kaya nasusuran at nahihiyamot na tayo, kaya nagsettle na tayo sa pansamantalang kaligayahan o sa pansamantalang kung anumang bagay na yon. At nasabi na natin, gaya nung Samaritana, pagod na ako. Pagod na ako.
Bilang isang tao, sino dito ang tao? Taas ang kamay. Yung dito masa kamay, baka ikaw ay alien. Tayo po ay gawa sa tatlong parte. Pisikal, kaluluwa, at espiritu. At usually, ang nakain sa atin, ang pinapakain natin ay ang ating pisikal. Milk tea, anong kinakain? Pisikal. Samgyupsal, pisikal. Adobong pusit sa gata, pisikal. Mix and match na dalawa, spaghetti, fries, float, burger, pisikal. Anong kinakain na yung spiritual? Kailangan pakainin din ang spiritual. At kaya minsan, lagi ka mahinahanap kasi hindi mo alam, kailangan rin palang pakainin ang ating spiritual. Kailangan pakainin yun. Ang pinapakain lang natin ay ang pisikal. Kaya sa tingin mo, busog ka na pero may hinahanap ka pa. Tandaan mo, next nga, lagi kang may butas sa buhay mo. At tanging si Jesus lang at ang salita niya ang makakapuno nun. Bakit? Siya ang may lalang sa'yo. Ang isda hindi mabubuhay kung wala ang tubig. Ang puno hindi mabubuhay kung wala ang lupa. Hindi kailangan ng tubig ang isda, pero kailangan ng isda ang tubig. Hindi kailangan ng lupa ang puno, pero kailangan ng puno ang lupa. Same way, hindi tayo kailangan ng Diyos, pero kailangan natin ng Diyos. Hindi natin kayang mabuhay kung wala siya, kasi siya ang source, siya ang may lalang sa atin. Kaya alam niyong inalok ni Jesucristo sa babaeng alam niya na uuuhaw, na sa tingin natin, sorry for the word, pok-pok, ang dami naging asawa, pero iba ang tingin ni Jesus. At inalok niya ng living water. Inalok niya ng tubig na kailanman ay hindi siya mauuhaw. Next verse, sabi dun sa verse 13, sumagot si Jesus, ang lahat ng iniinom ng tubig mo'y muling mauuhaw. Ang lahat ng kakainin mo ikay maling magugutom. Ang lahat ng kasikatan na makukuha mo ay mali ka mapapanglaw. Ang lahat ng perang makukuha mo ay magagastos at maghahanap ka pa rin. Yun ang sinasabi ni Jesus. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay kailanman hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob na magbibigay ng buhay na walang hanggan. There is a spiritual in us. If you would see your spirit, ang mga spirito nyo, pag tinanggap nyo si Jesus, lagi may butas. Pero yung butas na yun, parang may tubig, waterfalls, ilog, kung ano man, living water na tuloy-tuloy. Ibig sabihin, nauuhaw, laging pinupuno ni Jesus. Yun ang kayang ibigay ni Jesus. Nakakatuwa po I would like to share the testimony ni kapatid na Crazy. If you know what happened to his family, talagang hindi mo gusto yung mangyari sa buhay mo. At kausap ko siya nung ASUD conference. Tinanong ko sa kanya, anong stage ka na? Ikaw ba'y grieving pa din? Ikaw ay nagdadalamhati pa din? O ikaw ba sa acceptance or moving on? Ang sagot niya sa akin, kaya kong bumalik sa grieving, kaya kong gumalik sa nagdadalamhati, kaya kong ilagay ang posisyon ko sa naka-move on na, kaya kong ilagay ang posisyon ko na ganito. Pero kailangan tumayo, kailangan dumiretso. Kailangan ganito. It's very hard to comprehend what happened. Or it's very hard to put ourselves in the shoes ng isang ganon. Pero alam niyo yung point, ang hirap kayang tumayo pag ganun. Ang hirap kayang dumiretso pag may problema. Ang hirap kayang magpatuloy kung hindi mo na alam kung bakit ka magpapatuloy. Ang hirap kayang magpatuloy kung ikaw ay hinihila ng nangyari. Pero yun nga ang binibigay ni Jesus at dun umasa ang ating kapatid. Yun ang binibigay ni Jesucristo sa buhay natin. Isang tubig na kailanman ay hindi ka mauuhaw.
na kapag lumapit ka sa Kanya, lagi mong hahanapin siya. Na kapag ikaw ay nasa Kanya, siya lamang ang tanging makakapagpuno sa iyo. Wala nang iba. Can I hear an amen sa inyo? Palakpakan mo naman ang Diyos na nagbibigay ng tubig. Tanging si Jesus lang iyong source. And number 2, last. Tanging si Jesus lang ulit ang mapupuno kapag may natapon. Sino dito lagi may natatapon sa buhay niya? Ano ibig sabihin po nun? May binuo ka at nasaktan ka, natapon yung binuo mo. May binuo kang pagmamahal, may maling nagawa, nasasabihin mo ang TANGA ko, ang bobo-bobo ko, natapon lahat. Namura ka sa bahay, nagka-problema sa church, naging emosyonal, lahat ng yon, may binuo ka dahil may mali kang ginawa, isang pagkakamali, natapon lahat. At minsan natatapon lahat, nabalik tayo sa sala, nabalik tayo sa mali, nabalik tayo sa mundo. At may hirapan tayo. I forgot the demo, Lord, sorry. Like, halimbawa, ito hindi siya puno. May tubig pa ba dyan? Yung mineral, hindi din yung aqua flask dala ba? Lagi tayong matatapon. Kung makikita nyo, may isang water bottle pa yan. Dalawa kung pwede. Sige, yan, dalawa na lang. Paalis ng lalagyan, ng label. Yan, wala ka naman label eh. Ay, bilis, doon, bilis, dinin na. Dito ka na. Come on. Come here. Bilis, takbo na dito mo na alisin. Huy. Yan, salamat. Ito ga puno o hindi? Ha? Hindi. Yun. Halimbawa, may gusto kang buuin, pangarap or something, relasyon, pupunuin mo. Yung nilagay mo ulit. Yan. Okay, hindi ko na ay magulo ang buhay. Shaky. Problema. Yung iyong anak ay inaaway ka. Yung magulang ay nag-asawa mo, yung masakit ang ulo. Sa school. Kunwari, yung binuo mo, yung kakakalog ay natapon. Naging ganito na uli. Nawala na uli. Tapos na nangyari? Dahil gaganto na uli, gusto mo uling punuin ang buhay mo. Ay ngayon, hindi mo na alam uli kung paano bubuin. Tinry mong hanapin na ikaw ay magbakasyon, hindi mo nakuha. Tinry mong hanapin na ikaw ay ganito, hindi mo makuha. At minsan, aminin natin, naubos na tayo. Ang hirap na uling mapuno. Taas ang kamay mo sabing ganun, ubos na ako. At hindi ko na alam kung paano uli mapuno. Taas ang kamay. Pagod na ako, hindi ko alam kung paano. Ginagawa ko naman ang lahat. At dadating tayo sa point na hindi tayo makalapit sa Panginoon kasi sasabihin natin na hindi naman natin alam kung paano. Pero sinabi niya sa next verse, sa Juan 4 verse 24, sinabi ng Panginoon, niya, Panginoon Jesucristo, ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumasamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Minsan kapag tayo ay naubusan, naghanap tayo ng mapuno uli, ay hindi sa Espiritu at hindi sa katotohanan. Pag sinabing Espiritu, yung hindi nakikita. Pero hinahanap natin ang kapunuan sa nakikita. Sa nahawakan, holding hands. Na hinahanap natin ang kapunuan sa pera na nabibilang sa kamay. Hinahanap natin ang kasiyahan sa dami ng kaibigan na nalampis sa iyo at inaaway niyo ang kagalit ninyo. Mali iyon. Hinahanap mo sa nakikita.
sa laro, sa kasikatan, sa mga nahihimasdian ng mga rebulto, hindi doon ang pagsamba. Ang pagsambay sa Espiritu, sa hindi nakikita, at ang banal na Espiritu ay nasa puso, at dito nagsisimula. Amen po ba? At sabi doon sa katotohanan, na kapag may hinahanap tayong mali, may hinahanap tayo, at naghahanap tayo sa peke, sa hindi tunay. At sabi doon sa katotohanan lang, at minsan, kahit alam natin, gaya ng Samaritanong babae, alam niyang mali, alam niyang sala, alam niyang hindi totoo, alam niyang siya'y mistress o kabit lang, pero hinanap pa rin niya doon. Minsan ganun tayo, alam nating sala, pero hahanapin pa rin natin doon. Alam nating salang sirain ng katawan sa bisyo, pero hinahanap pa rin natin doon. At kapag nagkamali, minsan nakakahiyang lumapit sa Diyos. Isa lang ang sasabihin nyo, lapit lang muli. Kasi walang ibang makakapuno sa iyo. Pilitin mong hanapin sa ibang tao, pilitin mong hanapin kung ano man. Tanging si Jesus lang ang tanging makakapuno sa iyo. Wala nang iba. Sabihin ko sa iyo, mabububu at mabububu ka. Kahit 10 taong ka nang nasa church, magkakamali ka. Magkukulang at magkukulang ka. Pero still, lapit. Sabihin mo sa katabi mo, lumapit ka. Kung gusto mo akong, lumapit ka lang sa Panginoon. Muli. Ulit. Struggles. Yung mga nakita nyong natugtog. Yung mga nakita nyong nagpipreach. Makikita nyo ang ating chairman ng youth, si Maria. Kung makikita nyo, ang galing mag-alaga. Sobrang pag-intindi niya sa mga, taas ang kamay ng mga life group ni Maria Christine Pelayo. Taas ang kamay, proud! Kung makikita nyo, ang galing niya magpayo, pero ang daming struggle niya. Una, love life. Hindi pala, wala yung struggle sa love life. Una, sa pamilya, sa future. Ang hirap kayang mag-alaga kung ikaw ay may pagsubok din. Ang ating mga pastors dito, si Pastora dyan. Kita nyo, ang galing bumati, napaka-accommodating, ang galing niyang kausapin kayo. Pero may struggles. May struggles, may doubt. Lagi yan. May battle. Ang inyong abang lingkod, naglilingkod na may mga bukol sa paa. Na ilang beses ko nang nakita pag ako nagpatong ng kamay, nagaling. Biyaya ng Lord. Yung may sakit na galing, ginagamit ako ng Panginoon. Pero ako, ang tagal ko nang pinapatungan ng kamay ang aking mga bukol, hindi nawawala. Pero naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi siya ang tanging nakakapagpuno eh. Siya lang makakapagbigay ng kaligayahan, kasayahan, pag-ibig. Siya lang. Kaya walang choice kundi tumayo at laging magpapuno sa Panginoon. Amen. Sino ditong gusto laging magpapuno sa Panginoon? Whole band, please. Ang point ko, magkukulang, magkakamali, magkakasala, pero maglilingkod pa din. Kasi kahit kami, yung si Joshua, daming battles niyan mentally. Sabi ko nga, maraming napunta dito sa church para kausapin si Kuya Uwa nyo. Mga kabataan na may problema, may mga struggles. Sabi ko kay Uwa, ikaw kayo mag-psychiatrist, may bayad dyan sa ibang bansa eh. Yung hihingi ng payo, may bayad dyan. Pero siya, may struggles din. Kung mapapansin nyo, may point, tutugtog yan, parang wala ang banal na espiritu. Parang ang kaaway ang sumapi. Pero, lapit lang uli, kasi yun na nagpupuno, di ba? Kaya nga sabi, tanging si Jesus lang ulit ang magpupuno kapag may natapon. Sino ditong lagi may natatapon sa kanya? Taas ang kamay. Come on, lahat tayo may natatapon sa atin. Pero I would tell you, kahit nakakahiya, kahit parang alam na dapat natin ang gagawin, lumapit ka lamang sa Kanya. Palakpakan mo ang Diyos kung naniniwala ka. To continue the story, basta sinabi ni Jesus,
Sumamba kasi espiritu at katotohanan. Biglang nahimasmasan ng babae, ikaw ang tagapagligtas, ang Mesaya. At dumating ang mga disipulo may daladalang take out ng Jollibee. At sinanong mga disipulo, Panginoong Jesus, sino yung kapulong nyo? At sabi ng babae, babalik ako sa aking bayan, ipagkakalat ko na nandito na yung magpupuno sa akin. Yung dating biglang, yung dating nahihiya, yung dating nahihiya lumapit sa tao, yung makasalanan, biglang tumakbo pabalik sa bayan at pinagsisigaw, nandito na yung tagapagligtas at alam niya ang buhay ko. Pinagkalat niya doon sa mga nagmamarites niya. Pinagkalat niya sa lahat. At dahil doon, ang Panginoong Jesucristo ay nakapunta sa bayan ng Samaria at nakapag-preach doon. Instantly, nabago ang buhay nung babaeng iyon. You know what the power of the living water is? Ibang ginagawa niya sa buhay niyo. I would end you with this verse. Isaiah 58 verse 11. Sabi doon, the Lord will guide you continually, giving you water when you are dry. Sino dito ang dry? Spiritually. Paano mo masasabi hindi ka dry spiritually? Hindi mo feel yung kanta. Naghangin sa'yo ng lechon, takbo ka agad. Pero naghangin sa'yo ng papuri, hindi mo feel. Hindi mo may tasa kamay mo. Mas magaling pang kumanta na sa bitchoke ng dahil wow. Ganun ang spiritually dry. Hindi mo ramdam. Pero sabi ng Diyos, I will give you water when you are dry and restore your strength. Sino dito sasabi, Pastor, pagod ako. January pa lang, pagod na ako. Taas ang kamay. Yes, be honest. Pastor, January pa lang pagod na ako. Thank you for your honesty. Pero pangako ng Diyos, bibigyan kanya ng water when you are dry and He will restore your strength. You will be well like a well-watered garden. Para kang yung napakagandang hardin na parang na landscape na sobrang namumunga, like an ever-flowing spring. Walang tigil na bukal. Sa Tagalog, may Tagalog ba dyan? Sa Tagalog, palagi ko kayong papatnubayan at bubusugin. Bukats nyo nga ang kamay nyo, o kaya hawakan yung puso nyo. At ito ang binibigay sa inyo ng Diyos. Palagi ko kayong papatnubayan at bubusugin. Kahit na mahirap ang kalagayan nyo, palalakasin ko kayo. At kayo'y magiging parang halamang sagana sa tubig at parang bukal na hindi mawawalan ng tubig. Tumayo ngayong oras na ito. Ang gustong makaranas ng tubig na buhay, tubig na walang hanggan, at gustong maranasan yung pagkauhaw sa Panginoon. Come on, itaas yung inyong mga kamay. Hallelujah, as we sing this song. Sabihin nyo muna ang prayer na ito. I would pray for you. Say this prayer with me. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita. Ako'y makasalanan. At kailangan kita. Nauuhaw ako. Kailangan kita. Buksan mo ang puso ko. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Ako na lang mananalangin. Lord, sa aming pagpurit pagsamba sa iyo, may bubuksan ka sa amin at bubuo sa lugar na ito ang kakaibang pagkauhaw sa iyo.